Tapos kung magpakilala ngayon, siya'y mabait, Brads Honey. Siyang mabait, di ba? At siya yung nakakaunawa. At suriin natin. Sabi sa Biblia, wala sa masasama na makakaunawa. Kung kredibilidad na pantao pag-uusapan, masamang tao ito eh. Walang utang na loob, malupit sa asawa. Kapatid na Sani. Tapos, yun mismong una mong sinamahan, yung Almer Caras. Tanungin nyo, ano sasabihin tungkol sa'yo? Bakit kayo nagkahiwalay? Na dalawa, ano po? Ngayon, suriin natin naman sa aral. Yan. Sabi sa Biblia, wala sa masasama na makakaunawa. Para patunayan na masama kang tao, ipapakita natin sa tulong ng Diyos kung papaanong napakalabo ng unawang nasa iyo, kapatid na Sani. Meron siya ngayong isang tinututulang punto kay kapatid na Soriano, kapatid na Sani. Meron siyang paksa sa YouTube. Ano ba yung paksa niya, kapatid na Rodel? Ito po ang paksa niya. Kung bakit ang hula sa Zacarias 13:8 hanggang 9 ay hindi natupad sa samahang inakay ni kapatid na Nicolas Perez ayon sa pangyayari at ayon sa Biblia. Yan ang paksa niya, kapatid na Sani. So, natupad na yung pangarap niya, gumagawa na siya ng sariling paksa. Oo, may sarili na siyang paksa. Kasi tagapanghasiwa na siya ng todo el mundo, yan, kapatid na Sani. Ambisyoso tong tao ito. Oo, yan. Ngayon, yung paksa niya, tinututulan niya ngayon yung dati niyang pinaniniwalaan yan eh. Oo, dati pinapaniwalaan niya yan. Yung 13:8 hanggang 9 ng Zacarias. Ngayon, kung nga nagtayo na siya ng sariling iglesia, gusto niyang palabasin na meron siyang sariling unawa, na yung unawa niya, lumalabas para sa kanya, napakaliwanag ng unawa niya. Mas maliwanag kaysa sa naunawaan ni kapatid na Eli. Oo, pag makikita mo nga po siya kung paano siyang makipag-usap sa mga miyembro niya, talagang nagpapahanga, kapatid na Sani. Pinapakita niya na para bang siya nakaunawa ng malalalim na bagay na iba sa naunawa ng kapatid na Soriano. Pero matutuklasan niyo po sa pagpapatuloy nitong ating pag-uusap, kung saan ba niya nakuha yan, kapatid na Sani, yung mga pinagsasasabi niya. Ipapakita po namin sa inyo, mga kababayan. Hindi niya po naunawa yan. Nabasa niya sa mga libro, nakopya niya lang. Yung kanyang mga pinagsasabi. So, hindi niya naunawaan? Hindi niya naunawaan. Nabasa niya lang? Imposibleng makaunawa ang taong masama, kapatid na Sani, di ba? Binasa na natin Nakita na natin yon. Ngayon, talakayin natin itong kanyang paksa, kung bakit daw ang hula sa Zacarias 13:8 hanggang 9 ay hindi natupad sa samahang inakay ni kapatid na Nicolas Perez ayon sa pangyayari at ayon daw sa Biblia. O sundan natin siya. Ayon din sa pangyayari at ayon sa Biblia, patutunayan naman natin natupad ang hula sa Zacarias 13:8 hanggang 9 sa samahang inakay ni kapatid na Perez. Patutunayan natin ayon sa pangyayari at ayon sa Biblia, sa tulong at awa ng Panginoon. At tututulan naman natin siya, kapatid na Sani. Ngayon, para po maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin itong ating pinag-uusapan, iparinig po natin ng konti yung kanya sinasabi para magka-ideya kayo. Ganito po ang ating paksa, mga kapatid. At inyo po mababasa po sa ating TV screen kung bakit ang hula sa Zacarias 13:8 hanggang 9 ay hindi natupad sa samahang inakay ni kapatid na Nicolas Perez ayon sa pangyayari at ayon sa Biblia. Sige, basahin muna po natin yung hula. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. 9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Para po magka-ideya na po kayo agad, ipagpapauna na po namin sa inyo kung anong paliwanag niya dyan. Unang-una, kapatid na Sani, kaya siya tumututol na hindi raw ito natupad sa samahang inakay ni kapatid na Nicolas Perez dahil nagbasa siya sa Ingles. Tandaan mo, rehistro niya, Kastila. Ngayon, tumututol sa kay kapatid na Eli, gumagamit naman siya ng Ingles. Na pareho lang tayo hindi masyadong marunong ng Ingles Pa-Ingles ka pa Yon. Ginagamit niya po sa Ingles, kapatid na Sani, pinapalabas niya na hindi raw nagkatatlong bahagi ang nasa Zacarias 13:8 hanggang 9, hindi raw tinutukoy doon yung nagkatatlong bahagi. Tumututol siya doon. Ang sinasabi niya, ginagamit niya po yung salin sa NIV
na 2/3 at saka 1/3. So, dalawang bahagi lang daw ang hati. Isang 2/3 tsaka isang 1/3. Gumamit siya ng Ingles. At ang isa pa, kapatid na Sani, na sinasabi niya, yan daw hulang yan sa Zacarias, natupad daw yan, yung pastor daw dyan ay si Kristo. At yung lupain daw dyan, kapatid na Sani, yun daw ang Israel. At yung mahahati sa 2/3 tsaka 1/3, ayon sa kanya, magaganap daw yon sa malaking kapighatian pa. O yun ang kanyang kapatid na Sani, yun ang kanyang pagkaunawa dyan. So, pinatutunog niya, ayon doon sa hula, sa Zacarias, na nakasulat sa 13:8-9, lumalabas dalawang bahagi lang na hati. Oo, hindi naging 3. Isang 2/3, saka isang 1/3. 1/3. So, yun ang kanyang gustong palitawin. Para patunayan niya na hindi natupad yung hula sa panahon ni kapatid na Perez. Oo, dahil kay kapatid na Perez, pagkamatay niya, nagkatatlong bahagi. Para tutulan niya ngayon yon, pinapalitaw niya, hindi naging 3, 2 lang. Yung 2/3, buo yun. Tapos yung 1/3, yun ang pangalawang bahagi, sinasabi niya. Saan niya kinuha yung paliwanag? Galing sa NIV, sa Ingles. Nag-English. Nag-English yan. Akala mo naman, napakagaling mag-English. Oo nga eh. Alam mo, itong taong to, hindi naman nag-aaral eh. Hindi naman nakatapos ng mataas na pinag-aralan nito. Paano mo masasabing marunong mag-English? Opo. Pero hindi ko naman siya nilalait. Dahil meron naman talagang hindi nakatapos ng pag-aaral ng kolehiyo, pero marunong mag-English. Kagaya ni kapatid na Eli. Tama ka dyan. Pero ito, kilala ko naman ito eh. Dati naman natin kasama to Oo, nakasama naman natin, pare-pareho lang tayo. Ngayon, nagpapaliwanag siya, pumutangin siya sali ng NIV. Oo. Pero tama ba yung pinuntahan niya, kapatid na Rodel? Suriin natin, kapatid na Sani, kasi sabi nga ng kapatid na Eli sa pagtuturo sa atin, hindi naman English ang Ang aatrasan mo dapat pagka naghahanap ka ng tamang salin Dapat pumunta ka dun sa pinanggalingan. Ang pinanggalingang wika, Ebreo at saka Grego Doon ka pumunta para makita mo kung tama ba yung English na yan. Hindi po batayan kasi ang English, mga kababayan Hindi lahat ng nasa English eksaktong tama sa original de puntahan natin. Pero bago natin puntahan, ipaparinig po namin sa inyo yung kanyang sinasabing pagpapakahulugan dito sa 2/3 at saka sa 1/3 na to. Pakinggan po muna ninyo ito. Mas maliwanag po sa English, mga kapatid. Yung dalawang bahagi na binabanggit na mahihiwalay, mamamatay, 2/3. Tapos naman yung ikatlong bahagi, 1/3. Ayon, 2/3 daw. Kasi binasa niya yung NIV, Yan. New International Version. Di ba? Hindi naman niya ipinagtatapat na meron ding salin ng Ingles na hindi naman ganun ang sinasabi. Tama. Kapatid na Sani, hindi ito nagtatapat ng totoo Para bang kung hindi ka na nakakaalam, para bang maniniwala ka na, sa English pala ganun, 2/3 pala nakalagay. Hindi po. Magbasa ka ng ibang maganda magbasa tayo Basahin mo, kapatid ng na ibang Rodel. ng ibang salin. Kahit po pabulol-bulol babasa kami ng Ingles para lang po magkaintindihan. O eto po, King James Version po itong babasahin natin. Tingnan natin. And it shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. O diyan, kapatid na Sani, hindi naman 2/3 Tama. 2 parts. 2 parts. Dalawa. So, yung 2 parts, sabi sa ating nabasa, yun nga yung mamamatay, di ba? Oo. Tapos may binabanggit na, but the third shall be left therein. Oo. Di may pangatlong parte. May pangatlong parte, 3 Kaya may nga. third part. Di ba? Mm-mm. Ganun lumalabas yan Oo. Kaya kung pupuntahan natin dun sa original na Oo. pagkakasalin, ano bang nakasulat, kapatid na Rodel? Dito sa pinanggalingan niya, yung po kasing 2 parts, yun muna pong 2, Brad Sani, ang tignan natin. Di ba? Kasi 2 parts, dalawang salita yun Yun munang 2, ano ba yun sa Ebreo, yung sinasabing 2? Tignan natin. Mula po sa H8147, ang bigkas po Sienaim o Setaim. Ito po ang kahulugan. The first form being dual of H8145. The second form being feminine, 2. Also as ordinal, twofold. Both, couple,
double, second, twain. Yun ang nakalagay, kapatid na Sani, two, dalawa. Dalawa talaga. Dalawa talaga. Dual. Oo. So, yung two, talagang nakalagay sa Ebreo, dalawa talaga, dual. Yung parts, anong katumbas nun? Sa wikang Ebreo, eto yon. Mula sa H6310, nakalagay P. From H6284, the mouth as the means of blowing, whether literally or figuratively, particularly speech, specifically edge, portion, or side. Kaya yung two parts, ang ibig sabihin nun, two portion. Dalawang bahagi. Tama. Di ba? Tama yung Tagalog eh. Dual talaga. Merong individual na kalagayan Oo. kada isa. Hindi Two two-thirds portion. na gaya yung sinasabi niya. Tama. Kaya yung pong Tagalog, tama po siya sa Ebreo. Dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay. Yung pinuntahan mong NIV, yun ang mali. Yun. Hindi tama, kapatid na Sani. Kaya, Yan ba ngayon ang nakakaunawa? opo, nakakaunawa ba yan eh? Pumunta-punta ka pa sa English eh. Dapat magtatapat ka sa tao. Tapos sasabihin mo, mas maliwanag sa English. Malabo nga dun sa binasa niya, kapatid na Sani. Hindi tama sa Ebreo eh. Mali kasi yung salin na binasa niya sa Mali. English. Saan niya naman kaya nakakuha yun? Yung tama raw sa English. Na salin na NIV. Sa pagnanais niya kasi na matutulan ng kapatid Yun. na Eli, kapatid na Sani, hindi siya nagtatapat ng totoo. May salin ng English tama, two parts ang nakalagay. Two parts naman talaga. Maski puntahan mo sa Ebreo, tama yon. Kaya yung ginagamit na talata ni kapatid na Soriano, sa 13:8 hanggang 9, na Tagalog, tama yun sa original, kapatid na Sani. Dalawang bahagi, mahihiwalay, ikatlo, maiiwan. So may tatlo talaga. Talagang tatlong bahagi. Oo, tatlo talaga. Yan. I-English ka, di mo naman naiintindihan. Tapos, sabi pa niya, wala raw tatlo. Ay, Ito po ang parts. 2/3 and 1/3. Nakuha niyo na po mga kapatid. Wala pong tatlo. may chart ka pang pinapakita eh. Maling salin naman yung pinuntahan mo eh. Pa English pa, mas tama nga sa Tagalog. Kapatid Oo, Arnel. mas tama sa Tagalog. Kaya dyan pa lang po sa puntong yan, mga kapatid, nag-uumpisa pa lang, mali ka na agad eh. Mali ka na agad. Biro mo, kung naghahanap ka ng lahi, kapatid na Sani, pupunta ka doon sa kaduluduluhang pinanggalingan. Hindi eh. Nagpunta ito kung sa English hindi naman doon galing ang ang salin eh. Yun na nga eh. Ang pinanggagalingan, yung talagang original na wika, kapatid na Sani. At ang totoo, merong mga salin ng English, hindi kumukonforme dyan sa two-third na binasa mo. Ang nakalagay, two parts. Tama sa original. At sa Tagalog, tama. Dalawang bahagi mahihiwalay, ikatlo maiiwan. So, tama yung tinuturo ng kapatid na Soriano, kapatid na Sani. At natupad yan sa samahang inakay ni kapatid na Perez. Bakit? Nung mamatay ang kapatid na Perez, nagkatatlong bahagi nga. Yung grupo nung Levita Gugulan, yung grupo nung Filomeno Hison, at saka yung naiwan kay kapatid na Soriano. Talagang natupad yan sa kapatid na Eli. Mali ang mali ang pinupuntahan mong salin. Yeah. Umpisa pa lang, palpak na sa paliwanag itong taong ito eh. No? Kaya kung pag-uusap, talagang credibility, morally, hindi papasa ito. Pag dinala mo naman spiritually, biblically, lalong hindi papasa. Pag ang pag-uusap pagpapaliwanag ng salita ng Diyos sa Biblia. Dahil palpak nga ang paliwanag nito eh. Ano pang kapalpakan na sinasabi at kinakalat na lagim sa YouTube? Pagkatapos po nating makita na mali ang kanyang interpretasyon doon sa di umano ay ayon sa kanya mas tama yung Ingles. Nakita natin, kung pumunta tayo sa Hebreo, nakita po natin mas tama yung nasa Tagalog na